sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangayan ang dami. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang ilang babag sa presensya mo, babag sa iyong salita, babag ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang ilang babag sa presensya mo, babag sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Patuloy na natin kapilan ng Panginoon sa pagkatuloy na, no? Kung gusto natin patuloy na maging masaya ang ating buhay, patuloy natin na ilagak ang ating buhay sa Panginoon sapagkat walang ibang talagang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan kundi ang sa piling lang po ng ating Panginoon na buhay. Hallelujah! Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangayang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangayang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Samanlang mabilangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Hallelujah, Lord. Patuloy nga, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin awitan, papurihan ang ating Panginoon. Tulad nga ng sabi dito sa awitin na ito na talagang sa ating Diyos na buhay lamang natin matatagpuan ang dakilang pag-ibig. Dakilang pag-ibig na talagang ibinigay niya, pinamana sa atin, nararanasan natin sa
mananatili, walang hanggan ang pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang walang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati ng pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hanggang walang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang walang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ng pangalan Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Tanging salamat, Panginoon. Ang tanging talagang masasambit namin, Panginoon, dahil napakabuti mo, Lord, sa buhay natin. Talagang, God, napakasarap, Lord, na mamalagi sa presensya mo, Lord. Napakasarap, Panginoon, maranasan, Panginoon, yung dakilang pag-ibig mo, Lord, sa amin, sa aming mga anak mo. At tunay nga, God, tunay ngang dakila ka at talagang tapat sa aming mga buhay. Bagamat, Lord, talaga, sabi nga sa awitin, Lord, ang dami naming pagkukulang. Pero, Lord, yung katapatan mo sa amin, God, talagang tapat sa aming mga buhay. Kaya nararanasan namin, Lord, ang dami mang nangyayari, Panginoon, sa paligid namin. Especially ngayon, Lord, talaga kabi-kabila, napakaingay, Lord. Ang dami naming naririnig, Lord, distraction, Lord, gawa ng kaaway. Pero God, salamat, Panginoon, dahil talaga may kapahingahan, yung kapayapaan, Lord God, sa'yo lamang talaga namin matatagpuan. Kaya God, maraming salamat, Lord, dahil talagang tinanggap mo kami, Panginoon, bilang mga anak mo. Binigyan mo kami, Lord, talaga ng kaligtasan, Panginoon, dahil tunay nga, God, yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, talagang, God, wala talaga kami maipagmamalaki. Ano man yung meron kami, Lord, sa mundong ito, Lord, talaga lahat sa iyo lamang talaga nagmula. Kaya, Lord, talaga kami mga anak mo, pagpatuloy, Lord, na talagang sinasama namin sa panalangin, na maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa paligid namin, Lord God, sa trabaho namin, sa aming sambahayan, Panginoon, sa eskwela, Lord God, sa bawat tao, Lord, na nakakasalamuhan namin, Panginoon. Truly, Lord, talagang inaasam namin na kayo talaga yung makita sa bawat ginagawa namin. Kayo, Lord, talaga yung
matanggap na namin, Panginoon, ang pagpapala, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita. At Lord, talagang we pray, Lord, na whatever man, Lord, yung mapakinggan namin, mapag-aralan namin ngayong gabi, is talagang mai-apply namin, Lord God, sa aming mga pamumuhay, Panginoon. At talagang, Lord, yung gagamitin mo ngayong gabi na magbabahagi, Panginoon, ng aral, Lord, ng iyong salita. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Give him, Lord, the wisdom, Lord, and knowledge, God, na talagang maibahagi niya, Lord, talaga yung pagkaaralan namin ngayong gabi. At talagang, Lord, talagang we pray, Lord, na talagang buksan mo ang aming spiritual na mata, aming mga tenga, at higit sa lahat, Lord, yung aming puso, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, na talagang matanggap namin, Lord, talaga ng buong puso, Lord, ang anuman nais mong ituro sa amin sa iyo, sa gabi ito. Kaya God, maraming salamat. Yes, Talaga, Lord. Lord, you will bless this gawain, Panginoon. At talagang ingatan mo rin, Panginoon, yung mga kapatiran namin, Lord, na nakikinig ngayon. Guide them, Lord God, na yung mga nasa biyahe pa, Lord, may mga ginagawa sa kanilang tahanan. Kaya, Lord, sa pakikinig namin, Panginoon, nasa iba't ibang panig man kami ng mundo, magkakaiba man kami, Lord, talaga ng oras, Lord God, ngayon. Pero alam namin, Panginoon, na kasama ka talaga namin. Kaya, God, maraming salamat. Talaga, ikaw lamang ang mapupurihan, ikaw lamang ang may taas, at ikaw lamang ang madakila, Lord, sa gabi nito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos na dakila, na tunay nga po, salamat po sa ating ginawit. Praise God, na nagpapahayag ng kaluwalhatian ng pag-ibig ng ating Diyos, ng ating Panginoong Yesus, na tunay nga po na nagpalaya sa atin. Praise God. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Praise God. Tunay nga po na salamat sa ating Diyos sa gabing ito, na patuloy po tayo nagsasama-sama. Amen. Na patuloy po tayo na nagkakatipon kahit po dito sa online. Tayo po ay naririto sa biyaya. Amen. At patuloy na buhay at kalakasan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Praise God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Patuloy na naka-join po sa ating online ngayon. Praise the Lord. Patuloy pong pagpalain ng Diyos ang bawat isa na naririto ngayon sa online at ang ating pong mga panalangin. Praise God. At gayon din po, pagpalain ng Diyos ang ating pong pag-aaral ng kanyang salita at lahat po ng bahagi ng ating pong gawain. Praise God sa gabi ito. Sa kaluwalhatian ng ating Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Praise God. At bago po tayo, dumako po sa ating pong sama-sama na pananalangin. Praise God. Tayo po muna ay mag-aral, gulay ng salita ng ating Diyos. Praise God. At ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip sa ating pong pagtanggap ng salita po ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, muli kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito. Marami pong salamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy po na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Diyos. Marami pong salamat sa iyo pong mga pagpapala, biyaya, kalakasan, pag-iingat, O Diyos, favor, Father, itong mga nakalipas na mga oras, Lord, sa araw na ito, O Diyos. Marami pong salamat. Lord God, we thank you na muli po kami, O Diyos, nagkakasama-sama, nagkakatipon, Father God, sa gawain po namin na online prayer worship service, O God. Sa online, dalangin po namin, Ama, O Diyos, na patuloy ka na mapapurihan, maluwalhati, maparangalan, manakila,
Lord, masamba ka namin sa Espiritu katotohanan sa lahat po ng bahagi ng aming gawain sa gabing ito, O Diyos. Dalangin po namin patuloy na paghahari mo po. Father God, let the peace of Christ, O God, rule continually, O God, in our hearts. And Father God, your love, your joy, O God, through the Holy Spirit. At patuloy po ang iyong kalooban ng siyang mangyari, O God, sa buhay po ng bawat isa sa amin, O Diyos. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Father God, O Diyos, sa anumang mga nasumpungan niyo po na aming naisip, nasalita, nagawa na hindi sang-ayon sa iyong kalooban, Father God, amin pong hiningi ng tawad, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa kadakilaan ng iyong kahabagan ng patuloy, O Diyos, sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo, kami po, Panginoon, ay pinatawad mo, O Diyos. Nilinis, sinugasan sa aming mga kasalanan. At gayon din po, salamat, O Diyos, na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, O Diyos, tinanggap po namin, Lord God, ang Banal na Espiritu, na siyang tumutulong, Lord, nagtuturo at tumutulong sa amin upang patuloy, O God, na ikaw, O Diyos, ay mapapurihan, masamba, O God, sa aming mga buhay, O God. Dalangin po namin, O Diyos, Lord God, na sa aming pong pag-aaral ng iyong pong salita, hiningi po namin ang patuloy na patnubay, O Diyos, ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Give us, Lord God, wisdom and understanding, patuloy, O God, by your Spirit, from the Holy Spirit, O God, sa gabing ito, O Diyos. Gawin niyo po ang aming mga puso, O Diyos. God, na nakakakita, O Diyos, makakaunawa at tatanggap ng inyong pong salita, O Diyos. God, marami pong salamat. Patuloy nga po yung ingatan, O Diyos. Takpan niyo po kami ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Father God, at aming pong winawasak, O Diyos. Father, sinasaway anumang gawa ng kaaway, distractions, O God. Father, sa aming pong lahat ng bahagi ng gawain ito, sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. God, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. Praise God. At tayo po ngayon ay dumako sa Word of God, sa salita po ng ating Diyos. Praise God, guys ko po na ating pong pag-usapan o ibahagi po sa bawat sa atin. Ito, ang salita ng Diyos tungkol po sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Amen. Tunay nga po na ang kapayapaan po na ibinibigay ng Diyos, ito po ay napakahalaga sa ating buhay, sa araw-araw ng ating buhay, sapagkat sa araw-araw ng ating buhay dito sa mundo, tayo po ay nakakaharap ng mga pagsubok, ng mga problema na siyang nagbibigay ng mga kabilisaan, alalahanin na hindi po nagdudulot ng maganda sa ating buhay. Amen? Natunay nga po na humahantong pa sa pagkatakot na nagdudulot, amen, sa tao na makapagdesisyon, makagawa ng mga bagay na mali, amen, na hindi tama, amen, na nagbubunga po ng negative consequences. Amen? Praise God, kaya nga po napakahalaga po ng kapayapaan ng Diyos, na kung bakit po lagi po natin itong napapag-usapan. Amen? At yung mga talata po na ating pong mapapag-aralan, amen? Ating pong sa gabi ito, ating mapapag-aralan ay tunay nga na alam ko po na ito yung mga familiar na sa atin. Praise God. Pero ito po ay ang salita po ng ating Diyos ay tunay nga po. Ito po yung laging bago, ito yung laging sariwa, at ito po yung laging naaayon, amen, sa ating pong pangailangan spiritual upang po tayo, amen, ay makapamuhay ng naayon po sa nais ng Diyos. Praise God, sa patuloy na maranasan po natin ang kabutihan ng Diyos at sa tulong, biyaya rin po ng ating Diyos. Praise God. At ngayon po, muli po, ating pong pag-usapan tungkol sa kapayapaang ibinibigay ng ating Diyos. At ito pong kapayapaang ibinibigay ng ating Diyos, ito po ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo.
Sapagkat ang binibigay po na kapayapaan ng mundo ito ay nakabase lagi sa sitwasyon, sa kayamanan ng mundong ito. Pero iba po yung kapayapaan ng Diyos. Ito po yung nakabase sa katapatan, katotohanan ng kanyang salita, na tunay nga po na nagbibigay ng pag-asa, nakabase sa kanyang mga salita, na tunay nga po na naglalaman ng mga tapat na mga pangako ng ating Diyos. Ito po ay nakabase sa kung sino po ang ating Diyos na sinasabi, amen, ng kasulatan, amen, ng salita ng Diyos. Praise God, at tunay nga po na ating pong mapapagtiwalaan. Praise God, at ang kapayapaan pong ibinibigay ng Diyos ay ating pong pag-aralan sa sulat po ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4 verse 6 to 9. Akin pong babasahin at ako po ay nawayin niyo pong masabayan dito po sa pagbasa sa Filipos chapter 4 verse 6 to 9. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Praise God, pagpalain po ang bawat isa sa atin ng salita po ng ating Diyos. Praise God, dito po sa ating binasa, nais ko po na makita po natin dito kung ano po yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos at yung kaparaanan po kung paano po natin ito makakamtan, matatanggap at maranasan sa ating pong mga buhay. Sapagkat tunay nga po na ito pong kapayapaan ng Diyos, ito po ay lagi nating kailangan sa bawat araw ng ating buhay. Praise God. Una po, makikita po natin yung katotohanan na tinuturo po sa atin ng mga talatang ito. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Praise God. Sa mga taga-Pilipos, sa mga Kristiyano, sa Pilipos. Praise God. At yung una pong katotohanan, katuruan po na makikita po natin dito tungkol sa kapayapaan. Una po, ang kapayapaang ito ay nag-iingat sa puso at isip ng tao na na kay Kristo. Yung kapayapaan pong ibinibigay ng Diyos. Yung kapayapaang ito ay nag-iingat sa puso at isip ng tao na na kay Kristo Jesus. Amen? Mababasa nga po natin dito sa verse 7. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Amen? Una pong katuruan tungkol po sa kapayapaan. Sabi po ng salita ng Diyos, ang kapayapaan pong ibinibigay ng Diyos, ito po ay nag-iingat sa puso at isip ng tao na na kay Kristo. Amen? Tunay nga po, makikita po natin dito, hindi po lahat ng tao sa mundo ay makakaranas ng kapayapaan. Amen? O nakakaranas ng pag-iingat ng kapayapaang ito ng ating Diyos. Sapagkat sabi po dito, sa ating binasa sa verse 7, ang kapayapaang ito ay nag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Dahil kayo ay na kay Kristo Jesus,
Yung pong nakakaranas ng kapayapaang ito ng Diyos na nag-iingat sa puso, isip ng tao, ay yung mga tao lamang na kay Kristo Jesus. At hindi po, nakakalungkot po, no? Hindi po lahat ng tao ay kay Kristo Jesus. Pero praise God, no? Mapalad po yung tao na kay Kristo Jesus sapagkat siya po ang makakaranas ng pagkilos, paggawa, bilang pag-iingat sa puso't isip. Amen, ng tao. Yung pong kay Kristo Jesus. Yung pong mga tao na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung mga tao na namumuhay sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. At tunay nga po, no, napakaganda, no, ng kapayapaan ng Diyos sapagkat ito po'y kumikilos, ito'y gumagawa at mabuti ang ginagawa niya. Amen, sa mga tao na kay Kristo Jesus. Sapagkat iniingatan niya ang puso at isip ng mga taong kay Kristo Jesus. At dito po, no, yung pag-iingat po dito na ginamit, ito po ay maaahalin tulad ng isa pong pag-iingat ng isang sundalo. Amen, ng mga sundalo na tinatawag na sentinels. Amen, kasi po sa mga kasundaluhan po, kapag sila ay nasa labanan, sa isang gera, pagka dumarating na po yung hating gabi, yung paggabi na, oras na ng pagtulog, meron po mga sundalo na tinatawag na sentinel. Yung mga sentinel soldier po, sila yung mga nagbabantay sa mga kapwa soldier nila na nakipagbakbakan nung buong araw. Siyempre, kailangan din po nila ng kapahingahan. Kailangan nila ng pagtulog. Kaya po may mga sentinel na mga kapwa sundalo, amen, sa isang gera, sa isang labanan, para po sila, ang duty po nila, sila yung magbabantay sa mga kapwa na sundalo na magpapahinga sa gabi. Siyempre, sa labanan po ng mga sundalo, pag sila ay nasa labanan, merong mga salakay ng mga away na kalaban, lalo na paggabi. Kaya kailangan po na merong nagbabantay. Siyempre po, no, alam na po nila yon, kaya yun po yung magbibigay sa mga sundalo ng alalahanin, kaya hindi sila makakapagpahinga, matulog. Kaya meron pong mga sentinel na mga sundalo. Sila po yung mga nag-iingat, nagbabantay sa mga kapwa sundalo, upang sa ganon, kapag may mga sasalakay sa gabi, sila po yung maikipaglaban. Amen, magbabantay para hindi po na magawa ng masama o mapatay yung kasamahan o sino man po sa kanila. Sila po yung mga gising sa gabi ng mga soldier. Amen. Sila po yung nag-iingat, nagbabantay. Amen. At sila po yung pumapatay dun sa mga kalaban na sumasalakay. Amen. Praise God. At yung po, no, doon po naaalin tulad, no, yung dito po na kapayapaan ng Diyos na nag-iingat po sa puso at isip ng mga taong kay Kristo Jesus. Na tunay nga po, no, itong kapayapaan na nag-iingat sa puso at isip ng tao na kay Kristo, ito po yung nagbabantay, nag-iingat upang yung isa pong Kristiyano ay hindi matakot sa anumang pagsubok o problema sa buhay. Amen. Kaya po, siyempre, ang buhay po natin, no, kahit po mga Kristiyano, alinipan nga po, no, kung sino pa yung mga Kristiyano talagang sumusunod sa Panginoon, talagang mas lalong nakakaranas minsan ng mga pagsubok, matinding pagsubok. Kasi, bakit? Kasi po yung mga Kristiyano na namumuhay sa salita ng Panginoong Hesukristo, mas lalo dyan nagagalit. Yung kaaway, syempre may kaaway po tayo bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. At walang iba kundi si Satanas.
Amen? Yung number 1 po na kaaway. At meron po siya mga alipores. Na alam po natin, sabi nga po ng sabi nga po ng Panginoong Jesucristo, naparito siya sa mundo para bigyan ang tao ng buhay na ganap at kasiyasiya. At narito rin ang demonyo, si Satanas, ang kaaway, upang magnakaw, mangwasak, at pumatay. Amen? Pumatay, magnakaw, at mangwasak. Yan po yung layunin ng kaaway ng Diyos. Na kaaway din po ng mga Kristiyano. Praise God na sumusunod sa Panginoon. Natunay nga po, laging merong problema, pagsubok sa buhay na ito. Natunay nga na itong pagsubok, problema, ito po ay naghahantong, amen, na matakot po ang tao. Praise God sa anumang mga pagsubok, problema sa buhay. At yung kapayapaan po ng Diyos, ito po yung nag-iingat sa puso at isip ng mga taong na kay Kristo Jesus. Amen? Upang hindi matakot sa anumang pagsubok ang problema sa buhay. Bakit po? Ano po man idudulot ng takot? Ang takot po, kapag ang tao natatakot, ang tao po ay hindi makakagawa ng mali o di tamang desisyon. Amen? Nakakagawa po dahil sa takot ng isang tao, siya po ay namamali yung kanyang mga pagdedesisyon, yung kanyang mga gagawin. Hindi siya makapag-isip ng, kumbaga, magulo yung isip. And maaring kadalasan talagang mali yung nagagawa, desisyon. May nakakagawa ng mali, hindi tamang mga gawa, pag-desisyon sa buhay. Kaya po, anong nangyayari, mas lalong nadidiskaril yung buhay, mas lalong lumalaki yung problema. Amen? Na halos humahantong na po yung iba sa kawalan na ng pag-asa. Kaya po, napakahalaga po ng kapayapaan ng Diyos. Yung kapayapaan po ng Diyos, sabi dito, ang kapayapaan po ng Diyos na kanyang ibinibigay, ito po ay nag-iingat sa puso at isip ng nakay Kristo. Upang hindi matakot sa anumang pagsubok o problema sa buhay, upang hindi makagawa ng mali o di tamang desisyon. Amen? Kaya nga po, una po makikita natin dito, una pong katuruan tungkol sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Ang kapayapaan po ng Diyos ay nag-iingat sa puso at isip ng tao na nakay Kristo. Pangalawa po na makikita po natin dito, tungkol sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen? Sabi nga po dito, ni Paul, sa verse 7, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen? Ang kapayapaan pong ibinibigay ng ating Diyos, ito po ay kapayapaan hindi kayang unawain ng tao. Amen? Ang kapayapaan pong ito ay katulad ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Praise God. Nung ang Panginoong Jesucristo po nabuhay dito sa mundo. Amen? Nung nagministeryo po siya. Amen? Siya'y nabuhay din sa mundo to fulfill yung mission niya na pagliligtas. Praise God. Ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pag-aali ng kanyang buhay. Amen? At yung mission niya na ipakita kung ano ang Diyos, kung anong katangian ng kanyang Ama. Amen? Nung nadito po ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ay hindi naunawaan dahil sa kanyang kapayapaan.
Amen? Na tinataglay, na ibinibigay ng kanyang Diyos Ama sa kanya. Praise God. Ito pong kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, ito po'y hindi kayang unawain ng tao. Ito'y katulad ng kapayapaan ni Kristo. Amen? Ano po ba yung kapayapaan ng Panginoong Kristo? Kapanatagan sa gitna ng pagsubok. Amen. O pagiging kalmado sa gitna ng problema. Yun po yung kapayapaan ng ating Panginoong Kristo na siya'y narito sa Amen. Praise God, yun po ay mapabasa natin sa Mark chapter 4 verse 35-41. Sa Marcos 4:35-41, may mababasa po natin dito yung hindi po siya naunawaan ang Panginoong Kristo nung kanyang mga kasama na mga disipulo nung sila po ay nasa laot. Amen. Basahin po natin sa Mark 4:35-41. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tumawid tayo sa kabila ng lawa." Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Amen? Si Jesus po, ang kanyang mga alagad, sila po ay nasa laot. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Inampas ng malaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Amen? Talagang naranasan nila sa laot yung napakalaking alon. Amen? Yung malalaking alon. Amen? Dahil po sa malakas na hangin. At yun nga po, no? Siyempre, pagka ganun po ang sitwasyon, talagang matatakot ka. Kapag ikaw ay nasa laot. Lalo na dito po, no, sabi po dito, hinampas ng malakas na hangin ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Amen? Ang gamit lang po nila ay bangka. Tapos, halos mapuno na ng tubig yung kanilang bangka. At talagang magdudulot po ito ng takot. Normal po talaga na talagang magbigay ito ng takot, no? Kasi po, nung ako po ay nasa Masbate, sa bahay po ni Mrs. sa Masbate, sa Ticao Island. Nung ako po ay umuwi dito sa Manila, siyempre, tatawid din po kami ng dagat para makasakay ng bus. Ay nung kami po ay sumakay nung aming sasakay na yung yung medyo po yun, malaki pa yun isa sa bangka. Kasi nakakabuhat siya ng sasakyan, nagsasakay din ng sasakyan na van. O ganyan, kaya po niyang ikarga, tapos mga tao. At nung kami po ay nadung pa lang, wala pa po kami sa gitna ng karagatan, kaalis lang po namin ng daungan ng pier. Bigla pong umulan. Tapos may dala ring hangin. Ayun pong, yung panahon pong yun po ay katatapusan din ng panahon ng bagyo. Pero meron pong umulang pa po noong time na yun at saka dumating din yung may hangin din po. At lumakas din po yung alon. Pero hindi naman po natutubigan yung bangka. Yung aming sinasakyan ng dagat. Pero yun po, no, yung takot po talagang akin po na-experience doon. Nakala ko, kasi po first time din po sa akin, at yun po ay yung mga kasama ko po doon na taga-roon lang din, tatawid lang din na talagang sila rin po ay natakot, bagamat sila po ay matatagal na sumasakay din sa gano'n. Na talagang yung takot po, no, na doon
sa malakas, yung sa alon. Amen? Na sumasalpok sa sasakyan pangdagat. Ay dito po, no, makikita po natin, talagang dito malakas ang ulan, malakas yung hangin, hinahampas sa malalaking alon, na talagang napupuno na yung bangka, talagang normal lang talaga na sila ay matakot. Yung mga alagad. At dito sa 38 po, sabi dito, si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Pero ang Panginoong Jesus dito po, no, na yung normal na nararanasan ng mga kasama niyang alagad na matakot dahil sa lakas na, syempre po, no, yung kanilang bangka ay palubog na. Pero sa Panginoong Jesus po, dito, makikita natin, siya ay kalmado, payapa, natutulog pa nga po siya dito sa nakaunan. No? At sabi dito, ginising siya ng mga tagasunod niya, Guro, malulunod na tayo. Bali, wala lang ba ito sa inyo? Amen? At dito po, no, si Jesus, inistorbo po nung kanyang mga kasamahan sa kanyang pagtulog. Ginising siya at nagsabi, Guro, malulunod tayo, bali wala lang ba ito sa inyo? Well, sila po ay nagtataka kay Jesus. Hindi nila maunawaan si Jesus na sa kabila ng sila po ay nasa sitwasyon na malulunod na sila. Sila po ay ginising nila ang Panginoon. Hindi nila maunawaan si Jesus. Amen? Sa kapayapaan po na nakikita nila kay Jesus, yung pagiging kalmado sa kabila ng kalabong punos. Amen? Problema. Amen? Na maaari magpahamak sa kanila sa sitwasyon kalang nararanasan. Amen? At sabi po dito, no, dahil sa kalang takot, sabi po sa Panginoong Jesus, bali wala lang ba ito sa inyo? Hindi nila maunawaan si Lord, si Jesus. Amen? At yun po yung kapayapaan ng Panginoong Jesucristo na hindi po kayang maunawaan ng tao. Na sa kabila po, sa gitna po ng mga pagsubok, naroon po yung kapanagan. Sa kabila po, naroon yung pagiging kalmado sa kabila ng problema. Amen? Sa gitna ng problema sa buhay. Amen? Ito po yung kapayapaan, no? Makikita po natin dito na ibinibigay ng Diyos. Kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao. Amen? Na talagang is God na nagtataka, amen, yung mga kasama ng Panginoong Kristo. Sa kabila ng kanilang nararanasan, si Jesus po ay natutulog. Amen? Dahil po, yun po yung kapayapaan ng Diyos. Amen? Na kanyang ibinibigay. Kapayapaan hindi kayang unawain ng tao. Pangatlo po na makikita po natin dito, tungkol po sa kapayapaan na ibinibigay ng ating Diyos. Ang kapayapaang ito ay binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? At yung kapayapaan po na binibigay ng Diyos na katulad po ng kapayapaan ng ating Panginoon Kristo at yung kapayapaan pong ito na nag-iingat sa puso, amen, ng isip ng tao na kay Kristo Jesus. Ito pong kapayapaang ito ay ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi po dito sa Filipos chapter 4 verse 9, Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Dito po, no, sabi po ni Apostle Paul sa verse 9, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Praise God.
Sino po ba yung sumasa atin? Amen. Yung Espiritu po ng Diyos. Ang lahat po ng sumasampalataya sa Panginoong Kristo ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos o Espiritu ni Kristo, ang banal na Espiritu. Amen? At ito po yung nagbibigay ng kapayapaan. Kaya po yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, ito po ay natatanggap ng tao ng banal na Espiritu. Amen? Sabi nga rin po ni Paul sa Roma chapter 15 verse 13, Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And nakita po natin, yung Diyos po na nagbibigay ng pag-asa. Praise God. Siya rin po yung nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Amen. Sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi nga rin po ni Paul dito sa Galatia chapter 5 verse 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namubuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Amen. Makikita po natin dito, no? Yung kapayapaan po na ibinibigay ng Diyos. Ibinibigay po ito ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Doon po sa mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Kristo na namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, amen, ito po ay nagbubunga ng kapayapaan. Kaya po, no, praise God, makikita po natin, ang kapayapaan pong ibinibigay ng Diyos, ito po ay nag-iingat sa puso ng tao. Praise God. At ang kapayapaan pong ito, nag-iingat sa puso ng tao na na kay Kristo Jesus. Ito po ay hindi kayang unawain ng tao. Amen. Ito po ay katulad ng kapayapaan. Amen. Nataglay ng ating Panginoong Kristo ni siya'y narito sa lupa. At ito po ay ibinibigay ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, ang kapayapaan po binibigay ng Diyos ay yung mga tao lamang na sumampalataya sa Panginoong Yesus na pinananahanan ng banal na Espiritu. Amen. Praise God na namumuhay sa salita ng ating Panginoong Yesus. Praise God. At dito po nang makikita po natin na talagang napakahalaga po ng kapayapaan ng Diyos. Ito po ay may ginagawa mabuting bagay sa buhay ng mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Amen. At dito po makikita po natin yung tatlong paraan sa pagtanggap ng kapayapaan ng Diyos. Tingnan din po natin dito sa Filipos chapter 4, 6, 7. Amen. Na kung paano po natin matatanggap yung kapayapaang ito na ibinibigay ng ating Diyos. Una po, no? Sabi po dito ni Paul sa Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil na kay Kristo Jesus kayo. Praise God. Una po, no?
na paraan para po makamtan, amen, matanggap yung kapayapaan ito na binibigay ng ating Diyos. Ilapit natin sa Diyos ang lahat sa panalangin. Amen. Na ano man pong mga bagay na magbibigay sa atin ng pag-aalala. Praise God. Imbis na po tayo mag-alala, pag-alalahan at isip-isipin natin. May sabi po dito, salita ng ating Diyos. Kailangan po natin nung kapayapaan ng Diyos. Praise God. Na mag-iingat sa ating puso't isip. At ito po ay matatanggap po natin ang kapayapaan ito na ibinibigay ng Diyos. Kung ilalapit po natin sa Diyos sa panalangin. Amen. Ano man yung mga bagay, praise God, nang may pasasalamat. Kaya una po, para po makamtan po natin. Amen. Matanggap po natin, maranasan po natin na kumilos yung kapayapaan ng Diyos para mag-ingat sa ating puso't isip. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Ilapit po natin lahat sa panalangin, anuman po yung ating pong pinag-aalalahanan. Amen. Anuman po yung nakikita natin problema. Anuman po yung ating pinagdaraan ng pagsubok. Sa pagsubok na ating dinaranas, ano yung kailangan natin? Ilapit po natin sa Diyos. Amen. Ang lahat sa panalangin. Praise God. At dito po, sabi po, ang kapayapaan ng Diyos ay ating pong matatanggap. Ibibigay po ng Diyos kapag ginawa po natin. Tayo'y lumapit sa Diyos. Amen. Praise God. Huwag na po nating antayin Huwag na po nating antayin na lumaki pa yung mga problema. Hanggang sa magdulot na ito ng takot sa atin. Baka makapaggawa na tayo na. Kasi pagka dumating na yung takot, talagang nagdudulot yan ng paggawa ng hindi tama at maling desisyon sa buhay. Amen. Bagkus, kapag may mga problema, amen, alam na po natin kung saan tayo lalapit. Amen. At atin pong ipaalam, atin pong sabihin sa Diyos yung ating pangailangan sa panalangin ng may pasasalamat. Amen. Sapagkat kailangan po natin ng kapayapaan ng Diyos. At yung pong kapayapaan ng Diyos ay ibibigay niya na siya mag-iingat sa ating puso at isip. Amen. Upang hindi po tayo makagawa ng maling desisyon sa buhay. Amen. Hindi po tayo yung mga hindi tama na magawa po natin na magdudulot lang po ng negative consequence sa buhay natin. Kaya po una po na paraan para po matanggap natin yung kapayapaan ng Diyos. Ilapit po natin sa Diyos sa panalangin ang anumang bagay. Amen. Lahat po ng ating pangailangan, ating po laging ilapit sa ating Diyos. Sapagkat, amen, yung ating po Diyos, sa ating po pananampalataya sa Panginoon Jesus, siya po yung ating Ama. Amen. Siya po yung ating Ama who cares for us. Amen. At yan po yung yan po yung kaluguran, katuwaan, amen, kasiyahan din po ng isang magulang, amen, dito sa mundo. Kapag yung kanyang anak, amen, ay may inilalapit sa kanya. Amen. At yun po, kung yung mga magulang po dito sa lupa, na ikinagagalak, ikinatutuwa, amen, na kapag yung kanyang anak ay lumalapit sa kanya, nagsasabi kung ano yung problema, how much more yung ating Diyos. Amen. Na talagang mas mabuti at talagang
na willing, amen, na ibigay lahat ng ating pangailangan. Amen. Kaya nga po, no, praise God. Una pong paraan para po matanggap po natin yung kapayapaan ng Diyos. Ilapit po natin sa Diyos ang lahat sa panalangin. Amen. Sapagkat minamahal po tayo at ang Diyos po nating Ama ang nangangalaga sa atin. Amen. Para po ibigay niya sa ingatan po tayo ng kanyang kapayapaan. Amen. Sa anumang mga kaisipan at mga ating pong kinababahala o inaalala, pinag-aalala. Amen. Praise God. At pangalawa po, sabi po dito sa verse 8, isa-isip lagi ang salita ng Diyos. Amen. Sabi po ni Paul dito sa verse 8, bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Amen. Hindi po, sabi po dito ni Paulo, hindi lamang po tayo mananalangin ng salamat. Bukod dyan, amen, mga kapatid, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Amen. Ano po ba yung mga bagay na mabuti at kapuri-puri? Walang iba kundi po ang salita ng ating Diyos. Ang salita ng ating Panginoong Hesus, sapagkat siya po yung kapuri-puri. Amen. Ang Diyos po yung mabuti. Walang ibang mabuti, sabi nga ng Panginoon. Walang ibang mabuti, sabi niya doon sa mayaman na nagsabi sa kanya, Guro, mabuting guro, sabi po ng Panginoong Hesus. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Amen. Kaya po, yung salita po ng Diyos, yung po yung mga bagay na mabuti at kapuri. Yung po yung mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Amen? Pangalawa po, no? Isa-isip lagi natin yung salita ng Diyos. Amen? Yan po yung dito, no? Instruction po doon ni Apostle Pablo. Praise God, na mula rin po sa katuruan ng Panginoon Hesus. Para po natin matanggap yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Amen. Bukod po sa tayo ay lumapit at panalangin lahat. Amen. Yung ating po mga kailangan, may pasasalamat. Isa-isip din po lagi natin. Huwag natin pong iwaglit sa isip natin yung salita ng Diyos. Amen? Yung mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Yung salita ng Diyos na punong-puno ng kanyang, amen, pagpapahayag tungkol sa katangian ng Diyos na ating Ama. Or na kung sino siya, amen, that He is the God who is in control. Amen? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? Kapag alam natin yung sa isip natin. Amen? Na yung Ama natin. Amen? Praise God. Doon, no, dumarating yung kapayapaan ng Diyos. At yung salita ng Diyos na mabuti at kapuri-puri, na tunay nga po na punong-puno. Amen. Naglalaman ng mga pangako ng Diyos na tunay at tapat. Amen. Na ating mapapagtiwalaan. Na, amen, sabi nga po, isa sa pangako ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake. Amen. Na tunay nga po, no, yan yung po yung salita, pangako ng Panginoon. Praise God na mabuti at kapuri-puri. Isang bagay. Amen. Na tunay nga po na lagi nating isa-isip at lagi natin, praise God, isa puso. Kaya dito po, no, pangalawa, sabi po dito, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na mabuti. Amen. Yung salita ng Diyos, itunagi natin yung ating isip sa Diyos at sa kanyang salita. Amen. Sabi rin po ni Isaiah, amen, sa Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast.
because they trust in me. Sabi po sa Tagalog, Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Amen? Praise God. Pangalawa pong paraan para po matanggap po natin yung kapayapaan ng Diyos. Atin pong laging ituon ang ating isip sa Diyos. Amen? Sa ating Panginoong Jesus. Amen? Na nagmahal sa atin. Amen? Na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Praise God. At sa kanyang mga salita na kapuri-puri at mabuti. Lagi po nating ilagay yung ating isip. Praise God. At tunay nga po, ito po ang pangako. Kikilos po. Ibibigay po ng Diyos yung kanyang kapayapaan sa atin. Praise God. Praise God. At pangatlo po, no? Sabi po dito ni Paul sa verse 9, ipabuhay lahat ng aral at halimbawa ni Kristo Jesus. Amen. Sabi po dito sa verse 9, ipabuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Pangatlo po, no, sabi ni Paul, para po matanggap natin yung kapayapaan ng Diyos na kumilos, maranasan po natin. Ipabuhay po natin ang aral at halimbawa ni Kristo Jesus. Ipabuhay po natin lahat ng natutunan natin. Amen. Lahat po ng kasi dito po nagsasalita si Paul sa mga taga-Philippians. Sila po kasi mga Philippians, Christian. Sila po yung nakakita, nakasama po nila, naka-fellowship nila, physical si Paul noong panahon nila. Nakita nila yung pamumuhay ni Paul. Amen. Narinig nila yung tinuturo ni Paul. Amen. Nakita nila yung narinig nila yung mga salita, mga kilos, gawa ni Paul. No? At sabi po ni Paul sa kanila, pabuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin. Sa salita at gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Sinabi po yun po sa mga taga-Philippians, yung kanyang natutunan, nakita sa kanya, nasabi rin po ni Paul, no, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Follow my example as I follow the example of Christ. Sabi po sa Tagalog, kaya nga tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen. Yung pamumuhay po na ipinakita ni Paul at yung mga katuruan na kanyang itinuro sa mga Philippian, sa mga Christian po sa Pilipos, ayun po ay natutunan niya sa Panginoong Jesucristo. Yun po ay tinulad niya sa pamumuhay ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga po dito, no, nais lang pong sabihin ni Paul sa mga taga-Philippians, ipabuhay nila ang lahat ng aral at halimbawa ng Panginoong Jesucristo na siya ring tinulad ni Paul. Amen? Na siya ring naging halimbawa ni Paul ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, no, pangatlo po na makikita po natin, para po matanggap po natin yung kapayapaan ng Diyos, maranasan natin na pumilo sa buhay natin, mag-ingat sa ating puso at isip. Amen? Itong kapayapaan ito na tinaglay din po ng Panginoong Yesus. Amen? Na even sa kabila ng mga pagsubok o sa gitna ng mga pagsubok, na doon yung calmness, na doon yung pagiging kalmado, na doon yung kapanatagan. Amen? Na hindi po napapagharian ng takot. Amen? Na nagdudulot
ng maling gawang desisyon sa buhay. Siyempre, ayaw po ng Panginoon na tayo ay magpatuloy sa maling pagdedesisyon sa buhay sapagkat every decision na ginagawa po natin, laging may consequence. Praise God. At dito po, kailangan po natin yung kapayapaan ng Diyos na mag-iingat po sa atin, sa ating puso, sa ating isip, upang po tayo makapamuhay. Amen. Praise God. Naayon sa kalooban ng ating Diyos. Amen. At tunay nga po, kailangan po natin una po, itong kaparaan ng ito, praise God, ilapit sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa panalangin. Isaisip lagi natin yung salita ng Diyos. Amen. Praise God. Ang Diyos, doon natin lagi yung ating isipan. Amen. Sa Panginoong Jesus. Amen. Sa kanyang mga salita. At pangatlo po, ipabuhay natin yung aral at halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Praise God. At tunay nga po dito, mararanasan po natin patuloy, amen, yung kapayapaang ibinibigay ng ating Diyos. Amen. Na hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ito po ay perfect peace from God. Amen. Ito po ay great peace na nagmumula sa Diyos. Praise God. Natunay nga po ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Praise God. Kaya nga po, kapag mararanasan po natin to, may wag na rin po tayo magtataka kung minsan hindi tayo mauunawaan ng iba. Amen. Lalo pa, amen, yung mga hindi mananampalataya ng Panginoon Kristo. Praise God, sapagkat ito po yung inaunawaan ng kaisipan ng tao. Praise God. And praise the Lord, Sabi po sa Psalm chapter 119, 165, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Magiging mapayapat tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa inyong kautusan, at sila'y hindi mabubuwal. Sabi rin po ng psalmist, dito sa Psalm 119, 165. Amen. Dakilang kapayapaan. Amen. Yung mararanasan ng mga tao na umiibig sa kautusan ng Diyos. Ano ba? Pagkautusan ng Diyos, iba din po yung salita ng Diyos. Praise God. At yung pong nagmamahal, sumusunod po sa kautusan ng Diyos. May sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Praise God. Sabi po dito, great peace. Amen. Magiging mapayapat tiwasay ang kanyang kalagayan. Praise God. Mararanasan niya yung kapayapaan. Great peace. Kapayapaan ng Diyos. Yun po yung dakilang kapayapaan. Amen. At sabi po dito, and nothing can make them stumble. Amen. Na walang anuman po na weapon of the enemy can make stumble doon sa mga tao. Amen. Na nagmamahal, nabubuhay sa salita ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Na may matiwasay at mapayapang kalagayan dahil sa kanyang pag-ibig sa kautusan ng ating Panginoon Jesus. Praise God. At sabi rin po dito ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 15. Kaya nga po, si Paul dito po patuloy siya nag-encourage, na sabi po dito, let the peace of Christ
rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Amen. Kaya nga po, nung paghariin natin sa puso po natin yung kapayapaan ng ating Panginoon Kristo. And sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayong ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Amen. Sapagkat tinawag po tayo ng Diyos. Amen. Para po sa kapayapaan. Ang nais po ng Diyos sa atin ay mapayapang buhay sa pamamagitan po ng kapayapaan kanyang kaya. Praise God. Sabi rin po dito sa Proverbs, sa Kawikaan, chapter 14, verse 30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Amen? Praise God. At dito po, sabi rin po ng salita ng Diyos, kapag ka po payapa yung ating puso, ito po ay nagpapalusog ng katawan. Amen? Praise God. Siyempre po, pagka payapa po ang ating mga puso, praise God, malinaw yung ating kaisipan, napipili natin yung mga dapat, yung mga kailangan natin. Praise God, na pagkain na pinoprovide sa atin. Praise God, at nagiging malinaw yung ating isip sa pag-aalaga ng ating katawan. Praise God, talagang tunay nga, praise God, ito rin yung nakaka-apekto maging sa ating, ng mabuti sa ating, praise God, kalusugan sa ating katawan. Yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Diyos. Praise God. Kaya nga po, sa buhay po natin, kailangan po natin yung kapayapaan ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. And kaya nga po, sa buhay po natin, lagi po tayo na magtiwala sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga salita. Amen. Lagi po tayong lumapit sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Kaya nga po sabi rin po ni Paul sa Romans, call upon the name of the Lord and say, pag tayo po lumalapit, tawag po tayo sa Panginoon. Malapit tayo sa panalangin ng ating ipinapanalangin. Praise God. Tayo po ay naliligtas. And sapagkat mapayapaan ng Diyos, nag-iingat po sa atin. Praise God, sa ating puso, sa ating isip. Amen. Praise God. At tunay nga po, kailangan po natin yung salita ng Diyos. Lalagi po natin itong isa-isip. Amen. Sa ating puso. Kaya po, mahalaga po sa buhay natin. Amen. Bakit tayo nagpapasa ng Bible? Yung Bible is the Word of God. Praise God. Kaya, bakit po tayo nagbabasa, kailangan po natin bulayin para po may sa isip natin yung salita ng Diyos. Kung patuloy natin matutunan, amen, sa pagtuturo ng banal ng Espiritu, kailangan po natin yung salita ng Diyos. Bakit po tayo laging nasa ikinig, nasa fellowship? Amen, sa bawat fellowship, laging pinapakita yung salita ng Diyos para laging nasa isip po natin. Amen, yung salita ng Diyos. Sapagkat, praise God, nandun po yung kapayapaan ng Diyos. Amen, na kanyang itinutulad. Nasa salita po ng ating Panginoon Jesus. Nasa salita ng Diyos. Praise God, lagi po nating ipamuhay yung salita ng Diyos. Amen. Yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, sa salita at sa gawa, ating po maipamutihan. Amen. Praise God, para po yung kapayapaan ng Diyos ay manatili po sa ating buhay. Praise God, yung kapayapaan po ng Diyos. Hindi po yung kapayapaan ng mundo. Amen. Piliin po natin yung kapayapaan
ng Diyos. Praise God sa pamagitan patuloy ng pagsasabuhay po ng tatlong kaparaanan para po makantab po natin ito. Lagi po tayo manalangin, lagi po tayo, amen, isa-isip, ulahin ang salita ng Diyos, praise God, at lagi po tayo, praise God, na mabuhay, manatili po tayo sa salita ng ating Panginoon na ating pong ipinamumuhay. Praise God. Praise the Lord. Tunay nga po na hindi po tayo nag-iisa. Meron po tayong kasama. Amen. Na sumasa atin. At yun po yung banal na Espiritu na siya po nagtuturo sa atin at tumutulong sa atin. Praise God. Upang po tayo, amen, ay makapamuhay para po sa kanyang kalooban ng ating Diyos. Praise God. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakila naming Diyos, Ama, maraming salamat. O Diyos, na kami po ay inyo po i-remind, O God, na kapayapaan, O Diyos, na inyong ibinibigay. Father God, na nag-iingat, O Diyos, sa aming mga puso at isip, amen, kay Kristo Jesus. At tunay nga po, ng kapayapaan ito ay ila, O God, na hindi naunawaan, Lord God, ng understanding, O God, ng kaisipan ng tao. O Diyos, salamat po, Panginoon. Kayo po ay nagbibigay ng ganitong kapayapaan sa mga nagtitiwala sa inyo. God, kailangan po namin sa buhay po namin ito, sa araw-araw na aming buhay. Father, tulungan niyo po kami, Diyos. Ito po'y lagi namin, O God, manatili po sa amin. Lord God, na patuloy naming maranasan, lagi naming maranasan, O Diyos. Father God, tulungan niyo po kami na lagi, O God, na ilapit sa iyo, anumang po, Panginoon, yung mga pangangailangan. O Diyos, na anumang mga problema, pagsubok, Lord, wag po kami mag-alala, pagkos lagi po kami dumulog sa iyo, lumapit sa iyo, Ama. O Diyos, Father, at Lord, hingiin po namin anumang aming mga pangailangan, lahat ng aming pangailangan. Help us, O God. Father, at gayon din po, patuloy na amin pong, Lord, isa-isip, isa-puso, ang salita mo po, O Diyos, ang salita ng aming Panginoong Yesus. At ito po'y aming maipamuhay, O Diyos. Father God, sa aming buhay. Empower us, O God. Help us by your Spirit, O God. Continue, Lord God, to guide us and lead us, O God, each one of us, Father. Hallelujah, sapagkat, Lord, tunay nga po. Lord God, sa buhay po namin, kailangan po namin, O Diyos, ang kapayapaan, Lord, na nagmumula sa iyo. God, we thank you, we praise you, na tunay nga po, Lord, kayo po ay laging tapat, O Diyos, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Salamat po, O Diyos. Lord, patuloy na pagpalaan niyo po, Lord God, ang buhay namin, O God. Ang buhay ko at ang buhay, O Diyos, Father, na makakasama ko ngayon, Panginoon, ito sa online. Sa iyong kapurihan, sa iyong patuloy na kaluwalhatian, O God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa inyong kapayapaan, O God, na tunay na dakila, walang katulad. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. At tayo po ngayon ay dumako sa ating pong sama-sama panalangin. Kung meron pong prayer request, ating pong pagsama-samahan na ipanalangin po sa ating Diyos. Meron pong comment sa prayer request sa comment section. Praise God. At kung wala po, tayo po ay manalangin sama-sama para po sa, praise God, sa inuutos po ng salita ng Diyos na ating ipanalangin. Praise God. Isa pong bagay, no, na ating pong ipanalangin. Amen. Yung mga, praise God, yung church po ng ating Panginoon.
Praise God, yung iglesia po ng Diyos sa Word of Faith, Manila, San Pedro, Alaminos, hindi po iglesia ng Diyos sa lahat po. Praise God, ng dako ng mundo. Praise God. At yun din po, nanalangin din po natin yung mga namumuno. Praise God, sa bawat mga bansa. At ipanalangin din po natin, praise God, yung mga tao na praise God, kami pa po na makarinig ng Evangelyo, makalam ng katotohanan, maligtas sa pagpapalataya sa ating Panginoon sa Diyos. Praise God. Nakasabay po natin ipanalangin yung mga missionaries, mga evangelists, amen, na talagang sa biyaya at tulong ng Diyos, magtagumpay po sila sa patuloy na pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Tayo po ay sama-samang manalangin. Let's pray. Hallelujah. O dakila naming Diyos, Ama, kami po, O Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa oras na ito. O God, na patuloy po kami nagkakasama-sama sa pananaw. O Diyos, tinataas po namin sa inyo. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang inyo pong iglesia sa Word of Faith Manila, San Pedro. At kayo din po, Panginoon, sa lahat po ng iglesia, Father, sa bansang ito, Lord namin, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa, O Diyos. Father God, we pray for your blessings, O God, sa lahat po ng churches, nakabahagi, O God, sa katawan ng aming Panginoon. Napatuloy mo po, O Diyos, Lord God, na Father, na inyo pong pagkaisahin, O God, yung bawat mga iglesia, ng inyo pong pag-ibig, ng inyo po, O Diyos, katotohanan ng salita. Lord God, dalangin po namin patuloy, Lord, na iyon niyo po, Panginoon. Lord, yung mga nagkakasama-sama, O Diyos, sa bawat iglesia na kabahagi ng katawan ng Panginoon Jesus. Kagaya po, Panginoon, na iyong iglesia sa Word of Faith Manila, San Pedro. We ask, Lord God, Father, as you are one, O God, Father, Lord Jesus, Lord, make us one, O God. Hallelujah. Dalangin po namin na patuloy, O Diyos, na mo po ang bawat iglesia, Lord, na nagkakatipon, Panginoon. Father, na mananampalataya ng Panginoon Jesus ng inyong pong pag-ibig. O Diyos, dalangin po namin na patuloy, O God, na paghariin mo po yung pag-ibig mo, yung kapayapaan, yung pag-aalakan, o sa puso, O Diyos, na yung mga anak sa bawat mga iglesia, O God. Hallelujah. Father God, na tunay nga po patuloy, O Diyos, Lord God, na kayo po magbigay, O Diyos, ng kalakasan spiritual. Kayo po ang patuloy, O Diyos, na magbigay ng kalakasan sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo mga salita at sa iyong mga pangako, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. God, we pray, continue, Lord God, to bless all the churches, O God. Hallelujah, Father God, na patuloy, O Diyos. Hallelujah. Lord God, ang bawat iglesia ay tunay nga po, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po, O Diyos, sa biyaya, tulong, at tubay ng Banal na Espiritu, O God. Lord, ay sumamba, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan, Ama, na inyong hinahanap sa inyong kaluguran, sa inyong kapurihan. God, maraming salamat, O Diyos. Father, na patuloy na kayo po ang magpapala at patuloy kayong siyang mag-ingat, O God. Father, sa bawat mga iglesia. Father, we thank you and we praise you, O God. Hallelujah. Lord God, patuloy mo pong pagpalain, pagtagumpayin mo, Diyos, yung mga gawain, Father God, sa inyong kaharian, O God, ng bawat mga iglesia na kabahagi ng katawan ng aming Panginoon. God, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Father God, we thank you, we praise you, Lord God, na Lord, ang bawat mga iglesia, Lord God, patuloy, O Diyos. Hallelujah. Lord God, na laging lalapit sa iyo, Ama. Father God, hallelujah, sa panalangin ng may pasasalamat, O Diyos. Father, sa lahat, O God, ng pangangailangan.
At Lord, lagi po, Panginoong Diyos, Lord, na isa sa isip at sa puso ang salita ng aming Panginoong Kristo. Na lagi, O Diyos, hallelujah, Lord God, na ipapamuhay, O God, ang inyo pong salita, ang inyong mga aral, ang inyong mga katuruan, ang halimbawa ng aming Panginoong Kristo. God, tulungan niyo po, i-empower niyo po, Father, by your Spirit, O God, fill, O God, Father, all the churches, hallelujah, with the Holy Spirit, O God. God, maraming salamat po. Lord, ito po ang aming dalangin, O Diyos. Lord, sa inyo pong iglesia, sa Word of Faith Manila, San Pedro, Lord, at sa lahat po ng iglesia, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang mga pastor, O God. Gaya po ng aming mga pastor, O Diyos, si Pastor Romy, si Pastor Neng, si Pastor Tony, O God. Father, at ganyan po ang mga pastor, O Diyos. Lord, sa ibang mga iglesia, Father God, nakabahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Pagpalaan niyo po, patuloy mong ingatan, i-empower, O God, strengthen, O God, physically, spiritually, O God. Patuloy kayong magbigay ng karunungan at kaunawaan patuloy sa katotohanan na inyo pong salita. Na patuloy niyo po silang daluyan, O Diyos, ng katotohanan ng inyong salita, Lord God, ng inyong pagpapalang spiritual, O God. Father, pagpalaan niyo po, O Diyos, ang inyong mga lingkod, ang mga pastor, O Diyos. Hallelujah. Sa inyo pong mga iglesia, Lord God, nakabahagi ng katawan ng aming Panginoong Kristo. Ama, maraming pong salamat. Gayun din po, pagpalaan niyo po ang Lord, ang membro ng kalang mga pamilya, O Diyos, ang kalang mga asawa, ang kalang mga anak, O Diyos, at maging mga apo. Kayo rin po ang magpala at mag-ingat at dalangin po namin, O Diyos. Hallelujah. Lord God, na tunay nga po, pagbukodin niyo po sila ng inyong pag-ibig sa kalang mga tahanan ng Diyos, sa kalang mga pamilya. God, maraming pong salamat. Heavenly Father, we thank you, O God. Hallelujah. At gayon din po yung mga preachers, O God, yung mga leaders, O God, Father, mga workers, O God, members, O God, ng bawat mga iglesia. Lord God, nakabahagi ng katawan ng Panginoong Kristo. Kayo po magpala at mag-ingat. Kayo po ang patuloy na magpalago, O Diyos. Father, sa pananampalataya, Lord God, sa spiritual na pamumuhay, Lord, sa relationship with you, sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, sa pamumuhay, O God, sa iyo pong mga salita. Lord God, kayo po ang patuloy, Lord God, na magpalago, O Diyos. Lord, kayong magpala, Panginoon. Hallelujah, sa iyong mga anak. Lord, sa mga iglesia mo po, Father God, nakabahagi ng katawan ng aming Panginoong Kristo. God, marami pong salamat. Ingatan niyo po, O Diyos, sa inyong mga iglesia, O God. Hallelujah. Lord God, natunay nga po, Panginoon. Lord, sa lahat po ng gawa ng kaaway, O Diyos. Father, deliver your people, O God. Deliver your churches, O God, from evil. O God, hallelujah. In the name of Jesus. God, marami pong salamat. At gayon din po, amin pong itinataas sa inyo ang aming bansa. Father God, ang bansang Pilipinas, O Diyos, our President, and all the government leaders of our country. We pray, Father God, pagpalain niyo po sila, O Diyos, ng karunungan. Hallelujah, God, we pray. Tulungan niyo po sila na makapamuno, Panginoon, makapamahala ng tama na ayon sa katuwiran at sa iyong kalooban, O Diyos. We pray, Father God, surround them, O God, with godly people, O God. Hallelujah. Lord God, Father, na patuloy, O Diyos. Lord, na mag-a-advise sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Lord God, ng good advice, godly advice, O God. Hallelujah. Father, and we pray, Father God, yung mga aming presidente, at yun po yung mga government leaders, O God, sa aming bansa, O Diyos. Lahat, Panginoon, we pray, Lord God, kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan, O Diyos, sa bawat isa. Natunay nga po, Lord, give them a teachable and humble heart, O God. Father, to receive, O God. Father, natanggapin po nila, Panginoon, yung mga wise advice, O God. Yung mga godly advice, O God, from your people, O God. Hallelujah, dalangin po namin, O Diyos. Makita nila, Lord, ang inyong kaluwalhatian. Lord, makaalam sila ng katotohanan. Maligtas sila, Panginoon, sa pananampalataya sa aming Panginoong Kristo. Heavenly Father. Pagpalain niyo po ang namumuno sa aming bansa, our President and all the government leaders.
Kaya din po, Panginoon, yung mga namumuno, Panginoon, sa tahanan, Lord, yung mga namumuno sa bawat mga iglesia, pagpalaan niyo po, O Diyos. Lord God, maraming pong salamat. At kayo din po yung, Lord, yung mga kings, O God, mga prime ministers, O God, Father, hallelujah, presidents, Lord, in other countries, Lord, sa ibang mga nations, O God, sa buong mundo, we pray, Father God, kayo po ang magbigay ng karunungan sa kanila, O Diyos. Ama, give them wisdom, O God. Hallelujah, that comes from the Holy Spirit, O God. Surround them, Lord, with people, O God, godly people. Father, wise people, O God, who believes, O God, in the Lord Jesus Christ, O God. Father, hallelujah, na tunay nga po, Panginoon. Lord, give them a humble heart, O God, teachable heart. Lord God, na yung mga godly advice, O God, tanggapin po nila, Panginoon. Lord God, at gamitin nila, Lord, ipamuhay nila, Panginoon, Lord, na Lord, sa kalapong pamamahala, O Diyos, Lord, tulungan niyo po sila. Lord, na mamahala, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, Lord, sa iyong katuwiran, tinataas po namin sa inyo, O God. Hallelujah, lahat po na namumuno sa lahat po ng bansa, O Diyos. God, we pray, kayo po, O God, ang magbigay sa kanila ng karunungan. Patuloy kayo, Panginoon, Father, na kumilos sa kanilang mga buhay, na sila, Panginoon, marami, Lord, ang makalam ng katotohanan, Lord, maligtas, O Diyos, maging bukas, Panginoon, Lord, ang kanilang spiritual eyes, O God, makita nila, O Diyos, that they need you, Lord God, that they need, O God, Lord, to trust, Lord, sa inyo po, O Diyos. Lord, magtiwala sa iyo, manangan sa iyo, O Diyos, sa iyong mga salita, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. God, we pray, pagpalaan niyo po, O Diyos, ang lahat ng namumuno, O Diyos, Ama, Lord God, sa buong bansa, Lord, sa lahat po ng mga bansa, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, O God. Father God, we pray din po, pagpalaan niyo po, O Diyos, Lord, yung mga nangangaral, O Diyos, Father, mga evangelists, missionaries, O God, Father, yung mga, Lord, mga churches, O God, na may mga activities, O God, right now, Lord God, na tunay nga po, Lord, naghahayag ng ebanghelyo, Lord, sa saan mang sulok ng mundo, O Diyos. Pagtagumpay niyo po, O Diyos. Lord God, hayaan niyo po, Panginoon. Lord God, na marami, O Diyos. Lord God, ang Lord, mag-focus. Lord, makapakinig, Lord, ng pangangaral ng ebanghelyo, O Diyos. Lord God, sa online, Father God, face-to-face, O God, na tunay nga po, O Diyos, makaalam ng katotohanan. Lord, maligtas, O Diyos. Hallelujah, Father God, sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. God, maraming pong salamat, O Diyos. Lord, sa mga patuloy, O God, Lord, na nangangaral, O Diyos, Lord, ng ebanghelyo, ng katotohanan, O Diyos, ng iyong salita. Continue to empower them. Lord, strengthen them, O Diyos. Ingatan niyo po sila, Father God. Pagtagumpayan niyo po sila, Father God, sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. And Heavenly Father, we pray, O God, na kayo rin po, O Diyos, Lord God, ang patuloy na mag-raise up, O God, Father, ng mga workers, O God. Father, send more workers, O God, Father, na patuloy, O Diyos, hallelujah, Lord, na mag-harvest ng souls, O God. Father, through sharing the words, O God, ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo, O God. Father, patuloy, O Diyos, Lord, na kayo po, Lord, na mag-empower, O God, by your Spirit, O God. Strengthen your people, O God. Lord, your servants, Lord, hallelujah. God, patuloy, O Diyos, hallelujah. Lord God, sa pangangaral at pamumuhay sa katotohanan ng salita, O Diyos. God, maraming pong salamat. Hallelujah, Father God. At dalangin po namin, O Diyos, Lord, pagpalaan niyo po. Lord God, patuloy, O Diyos, ang bansang Pilipinas, O God. Lord God, at iba't ibang mga bansa na masakop, O Diyos, ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, O God. Hallelujah, Father God. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Lord God. Hallelujah, na tunay nga, O Diyos, na kayo po yung Diyos, Lord God, na mabuti, tapat, Lord God, at makapangyarihan, na who is in control, Lord God, of everything, O God. God, Father, salamat, O Diyos. Lord God, sa pribilehiyo na kami, O Diyos Ama, Lord, ay manalangin,
tumawag sa iyo, Ama. Lord, ilapit sa iyo lahat ng aming pangangailangan. Father, ilapit sa inyo ang lahat ng aming mga panalangin. Kayo yung aming Diyos, Lord God, na tapat sa iyong mga pangako. Na naman pong aming hingiin, O Diyos, Father, ay inyo pong ibibigay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, sa ikapupuri at ikaluluwalhati, O Diyos, ng iyong dakilang pangalan. Ama, maraming pong salamat. At Lord, we pray, pagpalaan niyo po ang bawat isa ngayon na narito sa online. Alam niyo po, O Diyos, anumang pangangailangan, hinihiling po namin, Father, na kayo po ang kumatagpo. Lord, pagpalain niyo po, O Diyos, every needs, O God. Lord, ng bawat isang narito sa online, O God, and let your peace, O God, patuloy na maghari sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoong Diyos. Hallelujah, pagpalain niyo po, Lord, Father God, ang bawat mga kapatiran po namin, O Diyos, Lord God, sa ibang bansa, O Diyos, Father, hallelujah, Lord, si Sister Karen, ang kanyang pong pamilya, ang asawa at mga anak, O Diyos, si Brother IJ, si Sister Jonah, kalang anak, O Diyos, Lord, si Sister Camille, Father God, at yung mga, Lord, kapatid po namin, kasamahan po namin, O Diyos, Lord God, sa Word of Faith Ministry, mga kaibigan po namin, Lord God, we pray, Lord God, pagpalain niyo po sila, O Diyos. Lord God, si Sister Ate Ligaya, O God, ang kanyang pong pamilya, Lord, na nasa ibang bansa. Lord God, pagpalain niyo po, ingatan niyo po, O Diyos. God, pagpalain niyo po bawat isa sa amin, O God. We pray, Lord God, yung mga membro, Lord, mga Lord, kamag-anak, O Diyos, na mga kapatid po namin. Lord God, sa Word of Faith Ministries, O God, we pray, Lord God, na nasa ibang bansa, ingatan niyo po sila, yung mga Lord, mga relatives po nila na nagtatrabaho sa ibang bansa, ingatan, pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos. God, na patuloy, O God, na kayo po ang mag-sustain, Lord God, at patuloy na mag-ingat, Lord, magpala, Lord, yung kalakasan, spiritual, O God. Father, we pray in the name of Jesus. Kayo po ang magpala, mag-sustain, Lord, sa bawat isa. Yung mga unsaved loved ones po namin, Father God, dalangin po namin na sila'y makaalam ng katotohanan. Lord, sila'y maligtas sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Father God, we pray, Lord, pagpalain niyo po, Lord, ang aming buhay, O Diyos. Lord God, na patuloy na maging ilaw at asin, Panginoon, ng sanlibutan ito, O Diyos. God, maraming salamat po. Continue to bless us, O God. Continue, Lord God. Hallelujah. Lord, to make us your blessings, O God. Father, hallelujah, sa isa't isa, Lord, sa iglesia, Lord, at sa iba, Panginoon Diyos. Lord God, patuloy na dumaloy, Panginoon, ang inyo pong, Lord God, hallelujah, Lord, ang inyo pong pagpapala, O Diyos, Father, sa amin pong mga buhay, O God. Hallelujah. Father God, we pray, pagpalain niyo po, O Diyos, yung mga gawain po namin at lahat po ng iglesia, O God. Hallelujah. Father, bukas, Panginoon, Father, kung merong mga preparation, O God, Father, hallelujah. Lord, yung bawat mga iglesia, Lord God, sa music ministry, i-bless mo po, Father God. At kayo din po yung mga Sunday worship service this coming Sunday, i-bless mo po, pagtagumpay niyo po, O Diyos. Lord, lahat po ng gawain, O God, ng inyong iglesia, pagtagumpay niyo po. Lord, sa lahat, sa ikapupuri, patuloy ikaluluwalhati ng inyong dakilang pangalan, Ama. God, salamat po, O Diyos. Hallelujah. God, marami pong salamat. Hallelujah. At dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy, O God. Hallelujah, Lord God, na kagalingan, O Diyos. Lord, physical, Panginoon. Lord, sa mga kapatid po namin, O Diyos, na may mga sakit, karamdaman. Lord, sino man na narito sa online, we ask, Father, let your healing be upon, O God. Lord, sa katawan ng mga kapatid po namin sa anumang karamdaman at sakit sa pangalan ng Panginoon Hesus. Hallelujah. At maging sa membro ng pamilya ng mga kapatid po na may mga sakit, may karamdaman. O Diyos, dalangin po namin na inyo pong pagalingin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, O God. Father God, marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, sa kagalingan, O Diyos, ni Sister Tita Pani, Panginoon, sa kagalingan ni Pastor Deng, O God. Father, sa kagalingan, O Diyos,
Lord God, ng mga kapatid po namin, na sino mang may mga karamdaman, O Diyos, salamat po. Hallelujah, Father God. At kayo din po sa pag-iingat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord God, sa mga, Lord, mga kapatid po namin, Lord God, na, Lord, na manganganak, O Diyos. Lord, kagaya po ni Sister Jenna, Lord, patuloy hiningi po namin, hihiling yung pag-iingat niyo po sa kanya, patuloy na kalakasan, pag-iingat niyo po may babies, sila po po niya, Lord, salamat sa victory, Lord God, hallelujah, na maayos, Lord God, patagumpay na pag-deliver po niya, Panginoon, kay baby, O God. God, marami pong salamat, O Diyos, Lord, salamat po, Father God, hallelujah, patuloy, O Diyos, Lord, sa inyo pong pagpapala, O God. Lord, sa lahat po ng pangangailangan, O Diyos. Lord God, maraming salamat. Purihin ka, O Diyos. Father, at ang lahat ng ito, O Diyos, ay Lord, amin pong tinataas sa inyo, nilalapit namin sa inyo, Ama. Father, at anuman po, Panginoong Diyos. Lord God, na dapat namin, kailangan namin ipanalangin, ilapat sa inyo. Patuloy na patnubayan mo po kami. Lord, pangunahan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Lord God, sa pamagitan ng banal na Espiritu, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. Hallelujah. At ang lahat po ng kapurihan at ang kaluwalhatian, Ama, ay sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Amen. Salamat po sa inyo pong pag-isa, sa ating pong panalangin. Amen. Sa ating Panginoon. Glory to God. At tayo po ay dadako ngayon sa ating po pagkakaloob. Amen. Panalangin po natin yung magkakaloob at yung kaloob po. Magkakaloob through online meeting. Let's pray. Hallelujah. Father, salamat din po, O Diyos. Father God, that we can give, O God, through online giving, O God. Heavenly Father, pagpalain niyo po, O Diyos, yung mga kaloob, O Diyos, Lord, at tithes offering, O God, para po sa inyo, O Diyos. Father, natunay nga po magamit, O God, sa pangailangan, O Diyos, Lord God, sa iglesia, at patuloy sa kapurihan mo at sa iyong kaluwalhatian, O God. Salamat, Father, sa mga nagkakaloob, Lord, at sa mga kaloob, O Diyos. Pagpalain niyo po, O Diyos, Lord, hallelujah, Lord God, na kayo po patuloy ang magbigay, O Diyos, Lord God, ng pangangailangan, ng pagkain, provision, O God, at pangtanim, O Diyos. Kayo po ang mag-prosper, O God. Hallelujah. Sa patuloy, O Diyos, Lord, nagkakaloob sa inyong gawain, Panginoon. Father God, at kayo niyo po, Father, na pagpalain niyo po ang mga kaloob na ito, basbasan niyo po na magamit, O Diyos, patuloy sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. God, we thank you. We praise you, Lord God. Hallelujah, na kayo yung Diyos, Lord, na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay, perfectong bagay na meron kami, O Diyos, Father God, at dumadali sa buhay namin. Lord, continue to bless us, continue to prosper us, O God. Hallelujah, and make us, Lord, a blessing, O God, para sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwayan. Po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Bless po. Amen. Praise God. Tayo po ngayon ay dumako na sa pong panalangin sa pagtatapos po natin
Praise God. Samantala dito po sa ating pong gawain, online Friday Prayer Worship Service. Praise God. Salamat po muli sa bawat isa na praise God. Naka-join po natin dito sa ating pong online prayer worship service. Praise God. Patuloy po tayo na magpalain ng ating Diyos. Praise God. Glory to God. Tayo po ay manalangin. Father God, maraming pong salamat, O Diyos, sa lahat po, Lord God, na bahagi na amin po gawain, O Diyos, na Ikaw po ay pasama namin. Kayo po yung kubilo sa amin, bigay, Lord, ng kalakasan, Father God, sa amin, Lord God, sa bawat bahagi, O Diyos, Lord, ng gawain, O God, Father, amin po, O Diyos, na maitaas, Lord, ang iyong pangalan. Patuloy namin, Lord, na mahayag, Lord God, ang iyong pong kalooban. Lord God, at tunay nga po, O Diyos, salamat, O God, na kayo po yung Diyos na nagbigay sa amin, Panginoon. Lord God, ng kalakasan, kayo po yung Diyos na matubay sa amin, Lord God, upang magawa namin ang mga bagay na ito. Lord, sa iyong kapurihan, kaluwalhatian. Father God, thank you for your goodness. We thank you, God, for your faithfulness. Salamat, O Diyos, Father God, na patuloy namin, O Diyos, tinataas sa inyo ang kanyang gawain. Father, every Friday, Father, we pray na patuloy mo itong bless, O God, sa iyong kapurihan. God, salamat po, O Diyos, at patuloy mo po na pagpalain, God, yung mga bawat isa, Lord, na mag-iwa-hiwalay, Lord, samantala dito po sa online na aming gawain. Patuloy yung pag-ibig mo, Lord, yung kagalakan, kapayapaan mo, O Diyos, katuwiran, kabanalan. Lord God, ipatuloy, O God, na maghari, O God, sa aming pong mga puso, sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Patuloy, Lord, na magpalait, ingatan niyo po ang bawat isa, O Diyos. Father God, sa gabing ito, God, sa oras na ito, sa aming pong pagkahiwa-hiwalay, Lord, sa anuman po, Panginoon, na aming pupuntahan, Lord, sa anuman po aming gagawin, continue, Lord, to bless each one of us, O God. Hallelujah, Lord God, that in everything we do, Lord God, patuloy, O Diyos, Lord, sa inyong biyaya at tulong, Lord God, patnubay ng banal na Espiritu, gawin namin, O God, for Christ our Lord, and for your glory, Father God, patuloy, O Diyos, sa inyong kaluwalhatian. God, we thank you, we praise you, all the glory, all the praises, honor, O God. Father, sa iyo lamang po, O Diyos. Hallelujah, magpakailanman, O God. Karapat dapat ka, O Diyos. Hallelujah. Lord God, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Muli, salamat po at palayan po tayo ng ating Diyos. Ang lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian ay sa Kanya lamang po magpakailan po. Amen. Praise God.